we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. 2 katao patay sa magkakahiwalay na aksidente. Pagtangay ng isang babae sa plastic bag sa nakaparadang motorsiklo, nahuli kam. Ilang bangus growers nalulugi raw dahil sa mababang farm gate price. At bagong silang na baka ayaw humiwalay sa kanyang amo sa Dingras, Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang arem na imbag amalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nalulugi na raw ang ilang bangus growers sa Pangasinan dahil sa mababang farm gate price. May ulat si Russell Simorio. Malaking pasanin sa mga bangus growers sa Pangasinan ang mababang farm gate price ng bangus na nasa 110 hanggang 130 pesos kada kilo, depende sa laki. Ayon sa presidente ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA, ilang buwan nang nararanasan ang mababang farm gate price. Sa taas ng presyo ng feeds at similya ng bangus, mas malaki ang production cost ng mga grower na nasa 140 pesos kada kilo. May ilang bangus grower na raw sa lalawigan ang huminto sa produksyon dahil sa mababang farm gate price. Ilang buwan na kaming nag-harvest ng palugi. Wala kaming magawa na producers kundi harvest. Kung magpapatuloy raw ang problema, nangangambang mawalan ng hanap buhay ang mga trabahador sa fish pond. Baka kaming mga trabahador nila mawala na din po ng trabaho. Kasi mawawalan na yung mga fish pond nila. Ganun. Ayon sa SINAG, ang overproduction ng bangus ang dahilan ng mababang farm gate price. Oo, marami pa naman stocks kasi ang bangus. Pero magsaset kami ng meeting with Samantala, bahagyang tumaas ang 5 to 10 pesos ang kada kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Mula sa dating presyo na 110 to 120 pesos kada kilo, ngayon naglalaro na ito sa 115 hanggang 135 pesos ang kada kilo. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Patay ang 2 katao sa magkahiwalay na aksidente sa Isabela at Ilocos Sur. Tutukan sa report. Nasawi ang isang angkas ng motorsiklo matapos silang salpukin ng isa pang motorsiklo sa Kawayan City, Isabela noong Lunes, July 15. Sugatan naman ang driver ng motorsiklo at isa pang angkas. Nagtamo rin ng sugat ang driver ng nakabanggang motorsiklo. Ayon sa pulisya, parehong binabagtas ng 2 motorsiklo ang National Highway sa Barangay Minante 2. Pero mabilis daw ang patakbo ng driver ng motorsiklo na bumangga sa mga biktima. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang driver ng bumanggang motorsiklo. Tumilapon sa kalsada ang 2 sakay ng isang mini truck matapos banggain ng kasalubong nilang 18-wheeler sa kahabaan ng National Highway ng San Esteban, Ilocos Sur, gabi ng July 13. Sa investigasyon ng PNP, pa-northbound ang mini truck nang biglang lumihis sa kalsada ang kasalubong na 18-wheeler. Sa lakas ng impact, umikot pa raw ang mini truck kaya't nabangga rin ang nakaparadang SUV. Patay ang helper ng mini truck na taga Sarat, Ilocos Norte, habang sugatan ang driver ng mini truck na ginagamot pa sa ospital. Nasa kustodiya ng PNP ang driver ng 18-wheeler na maharap sa kaukulang kaso. Nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko at na-stranded ang mga motorista matapos bumalandra ang isang trailer truck sa kalsadang bahagi ng Barangay Calao, Maria Aurora sa Aurora. Kargado ng bakal ang truck na dadalhin sana sa ginagawang proyekto sa bayan. Ayon sa pulisya, posibleng mechanical failure ang sanhi ng aksidente. Tumagal ng halos 4 na oras bago tuluyang naalis ang bumalandrang trailer truck. Walang nasaktan sa aksidente. Jarek Pasilyao, Ivy Hernando, CJ Torida, 1 North Central Luzon.
Ambulant vendors at iba pang negosyante balik pwesto sa Galvan Street sa Dagupan City pagkatapos ng operasyon ng Baratilyo. Kaugnay niyan, may live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, balik normal na rin ang sitwasyon dito sa Galvan Street matapos ng operasyon ng Baratilyo. Nagsisibalikan na rin kasi sa kanilang pwesto ang mga ambulant vendor. Balik pwesto na ang ilang ambulant vendor sa Galvan Street matapos ang operasyon ng Baratilyo noong Lunes. Umaasa si Norhata na makababawi na siya ng kita matapos ang 3 buwang pagkawala sa pwesto sa Galvan Street. May kita ulit. Pag matumal, ganon. Medyo okay kasi mag-opening. Nakapwesto rin sa gilid ng kalsada ang mga tendera ng gulay na inilalagay sa kariton. Hirap din daw makabenta si Regine nung inilipat sila sa loob ng palengke para bigyang daan ang Baratilyo. Mas okay po dito kasi mas maraming dumadaan po dito. Yes ma'am, mas okay siya kasi maluwag yung daan-daanan na jeep. Lalo na pag namalengke ka, may mga dala ka, makakasakay ka kaagad. Ang mga pampasaherong jeep na biyaheng bunuan, maayos na umanong nakadadaan sa Galvan Street. Mas nakakakuha kami ng pasaheros. Maigpit na ipinagbabawal ng Market Division ang pag-extend ng pwesto ng mga ambulant vendor para maiwasan ang aberya sa kalsada. Kumpara kaninang umaga, mas marami na rin ang mga ambulant vendors na nakapwesto dito sa lugar. Bukod nga doon sa mga tendera ng dry goods, ng gulay, meron na rin mga nakapwesto nga na mga tendera ng karne. Asahan rin, Chris, itong bagyang pagbigat ng daloy ng trapiko dito sa may Galvan Street dahil na rin sa pagdami nga ng mga sasakyan at the same time nga ay itong mga kababayan natin o itong ating mga kababayan na galing nga sa kanilang mga opisina o galing sa trabaho at eskwela na piniling mamalengke muna dito sa lugar bago nga umuwi. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Binabantayan ang garbage disposal area sa Mangaldan Public Plaza dahil sa mga hindi otorisadong nagtatapon ng basura doon. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Napupuno ng basura ang isang mini dump truck na araw-araw nahahakot sa garbage disposal area sa loob ng Mangaldan Public Plaza. Dinadala sa transfer facility ang mga basura. 24 oras na may nakabantay sa garbage disposal area. Problema kasi ng park management ang pagtatapon ng basura sa lugar ng mga hindi otorisadong individual. Ang ibang bayan kasi ma'am na pag minsan maraming balahibo ng manok po dyan sa labas. Kaya pinababantayan namin mabuti sa mga guard, ma'am. Nilinaw ng park management na mga basura lamang mula sa munisipyo at loob ng plaza ang dapat itapon sa garbage disposal area. Binabantayan po namin to kasi may mga ibang kunyata na nagtatapon din dito ng basura kaya pinababantayan namin kasi punong-puno na yung basura namin. Pagsapit ng gabi, isinasara na ang gate sa likod ng plaza. Security guard ang nagbabantay sa lugar dahil wala pang naka-install na mga CCTV camera sa bahagi nito ng plaza. Mayroon nagbabantay dito. Marami, mga 5 sila. May mga naaktuhan na raw na nagtatapon ng basura sa lugar. Pinagsabihan lang daw sila. Pero sakaling umulit pa, irerekomenda raw ng park management na sila'y pagmultahin. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga plano ng gobyerno sa West Philippine Sea nais marinig ng mga mangingisda sa nalalapit na ikatlong sona ni PBBM. Naritong report. Maagang pumalaot ang grupo ng mangingisdang ito sa Barangay Cato, Infanta, Pangasinan. Ito ang kanilang huling laot bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes, July 22. Nais daw nilang marinig sa SONA ang mga plano ng administrasyon kaugnay sa sigalot sa West Philippine Sea. Ay, ang gusto ko sana ay mangyari para yung mag-open na naman uli yung West Philippine Sea para maayos naman na uli ang pangingisda namin doon. Yun lang inihiling talaga namin ngayon. Sabi ng mga mangingisda, naging limitado ang galaw nila sa laot dahil sa presensya ng China Coast Guard. Hindi na raw sila nakakarating sa Scarborough Shoal sa takot na maitaboy ng mga Chino. Hindi na po malaya, hindi katulad po noon na
pag nakapunta kami ng kalburo, inaabol na po kami, pinapaalis po kami. Sa kanila na po daw yung kalburo. Hindi na daw tayo pwede mga Pilipino doon. Umaabot sa 4 na toneladang isda ang karaniwang huli ng mga mangingisda sa loob ng 3 araw na pagpalaot. Pero mas marami sana ang huling isda kung malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc. Uy, malaki pong diferensya ta. Noon, katulad nito panahon na, parating na po amihan, doon po kami mangisda. Ngayon, hindi na po kami makapunta. Di po tulad noon. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard Infanta Substation na nakaantabay sila sa anumang sitwasyon doon. Nakatutok din daw ang PCG sa anumang magiging hakbang ng pamahalaan. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, online sellers papatawan na ng buwis ayon sa BIR. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw Dungka. Online selling na ang pinagkakakitaan ng 29 anyos na si Jana Abalos at kanyang kapatid mula Malabago, Kalasyaw, Pangasinan. Kung tutuusin, kaunti lang daw ang tubo nila sa bawat produkto. Kumikita lang daw sila kung maraming benta at dahil walang binabayarang buwis. Kaya kung bubuwisan ang online selling, baka raw wala silang kitain. Nababahala na din kami kasi kumbaga yung kikitain sana namin is ibabayad na lang namin sa buwis. Dapat nagbe-base din sila sa income. Sana bigyan pa kami ng oras or mas aralin pa muna nila. Nitong July 15, sinimulan na ng BIR ng pagpataw ng 1% withholding tax sa kalahati ng gross remittances ng electronic market operators sa mga seller o merchant para sa mga produkto o serbisyo na binabayaran sa kanilang platform. Layunin ng BIR na maging parehas ang kompetisyon sa pagitan ng mga negosyo na may physical store na regular na sumusunod sa kanilang regulasyon at online marketplace. Exempted ang mga online seller o merchant na may annual total gross remittances na hindi higit sa 500,000 pesos. May mga pinag-aaralan pa ring aspects para ma-clarify lang kung paano sila matatax, kung paano ang registration, may mga deadlines na kailangang i-extend. Mas okay po na papatawan po ng buwis yung mga online sellers. Sa may negosyo rin po namin na nag-expenses po kami ng rent, ng tubig tsaka kuryente po. Pero dahil bago pa ang batas, pinag-aaralan ng BIR ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kung paano hulihin ang mga hindi online seller na hindi nagbabayad ng tamang buwis. We'd like to invite actually yung mga ibang online sellers to comply with the requirements ng batas. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagtangay ng isang babae sa isang plastic bag sa nakaparadang motorsiklo sa bahagi ng Barangay 1, Lawag City, Ilocos Norte, gabi ng July 16. Pag-aari raw ito ng isang tenant sa malapit na transient house doon ayon sa caretaker dito. Laman ng plastic bag ang kapote at ilang pang mga gamit ng biktima na hindi na nag-report sa pulis. Pero dahil naipaabot ng caretaker ang insidente sa barangay at Lawag City PNP, gagamitin daw ng otoridad ang CCTV footage para matukoy ang babaeng suspect. Poso Mangaldan, nagdagdag ng traffic enforcer upang matiyak ang seguridad malapit sa mga paaralan. Tutukan sa report. Ilang pribadong paaralan na sa Mangaldan, Pangasinan ang nagsimula ng klase ngayong araw, July 17. Kasabay nito, nagdagdag ng traffic enforcer ang Public Order and Safety Office sa bayan. Nakatalaga sa mga pedestrian lane, malapit sa mga paaralan ang mga traffic enforcer para maiwasan ang aksidente, lalo na sa mga estudyante. Mahigpit naming tinututukan ang mga pedestrian lane na tawiran ng mga bata. Mas magiging kampante raw ang mga magulang sa kaligtasan ng kanilang mga anak dahil sa hakbang na ito ng Poso. Okay yun, para maayos ang takbo ng traffic. Kasi pag pasukan na, talagang magiging magulo na. Malaking tulong din sila sa pagbibigay ng seguridad sa mga learner. Para sa ganun, maiwasan natin po yung mga posibleng mga problema kagaya ng pagkakantala, ng pagpasok, mga disgrasya, ganyan po. Sa July 29, 2024, magsisimula ang klase sa mga pampublikong paaralan.
60% ng mga policy enforcer itatalaga sa mga paralan, habang ang mga natitirang puwersa ipupwesto naman sa mga pangunahing kalsada sa bayan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pagbibigay ng gobyerno ng fuel subsidy at service contracting program, panawagan ng Transport Group kay PBBM. Sudan sa report. Sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaasa ang transport sector sa Pangasinan na mapag-usapan ang malinaw na programa ng administrasyon sa sektor ng transportasyon mula sa patuloy na suporta ng gobyerno gaya ng fuel subsidy at service contracting program. Ang hiling natin sana, mabanggit ni PBBM itong SONA niya na lahat makakatanggap nitong ayuda na manggagaling sa DOTR. Sana tumaas pa. Kasi pahirapan talaga. Hanggang sa pag-amyenda sa Oil Deregulation Law, pasakit daw sa mga tsuper ang hindi matatag o unstable na presyo ng produktong petrolyo. Sana ibababa mo na diesel dahil mga paseros, magpipigil ng 10, okay na sa amin. Sana rin daw, bigyan ng pansin ng Marcos administration ang pagbibigay ng pagsuporta sa local manufacturers ng mga modern jeep sa bansa. Malaki raw kasi ang matitipid ng mga jeepney operator at mga kooperatiba kung locally manufactured ang modern jeep. Kasi mahal pag imported at saka pangalawa, yung mga naka-experience ng mga modernized vehicle, nahirapan sila sa pag-angkat ng mga spare parts kung sakaling may nasira. Sunod-sunod din ang pagtulong namin sa kanila. So aside from that, meron pa kami mga social benefits sa kanila like yung Super Scholar at saka yung Entrepreneur. Makakaasa raw ang hanay ng transportasyon na kabilang sila sa mga binibigyang halaga ng kasalukuyang administrasyon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, presyo ng live weight na manok tumaas ng 15 pesos per kilo sa pamilihan ng Kalasyaw. Alamin kung bakit sa report. Araw-araw kong bumili ng manok si Oscar sa pamilihang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan na niluluto niya para sa kanyang karinderya. Kaya ramdam daw niya ang pagtaas sa presyo ng karne ng manok na ngayon ay umaabot sa 220 to 230 pesos per kilo. Hirap siya kung paano tatakalin ang ulam para mabawi ang puhunan. Regular size lang pero tinataas namin yung price sa pagtinda din. Kasi pag hindi namin gagawin yun, malulugi talaga. Pero maging ang mismong mga nagbebenta ng manok sa palengke, apektado rin daw ang kita. Kung hindi man nababawasan ng binibili ng kanilang mga suki, ang ilan, iwas muna raw sa pagbili ng manok. Sa hirap ng buhay ngayon, tapos maraming mga bibilihin, o bili ka pa ng mga gamit ng mga bata pang school, o kaya nahihirapan kami magtaas ng presyo. Matumal sobra. Halos matumal, tingnan yung manok maliliit. Ayon sa Sinag, tumaas ng 15 pesos ang kada kilo ng live weight sa manok. Nakararanas pa rin kasi ng mababang produksyon ng manok sa Region 1. Marami rin daw ang hindi nag-alaga ng manok dahil sa naranasang pagkalugi noong nakaraang taon. Nagbawas yung production ng mga local racer. Posible naman daw na bumaba ang presyo ng manok kung madadagdagan pa ang volume na mga pumapasok na imported na manok. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Samantala, isang guya o bagong silang na baka ang ayaw humiwalay sa kanyang amo sa barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Paano ro kasi mismong ang may-ari na si Mang Jerry ang nagtsatsagang magpainom ng gatas sa guya matapos itong hindi padidein ng inang baka sa loob ng 3 araw. Kaya ngayon ang bagong silang na baka ayaw humiwalay saan man siya magpunta, maging sa loob ng kanyang bahay. Ikinatuwa naman ito ng may-ari dahil ramdam daw niya ang isinusukling pagmamahal ng kanyang bagong alaga. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit 80 street lights ang itinayo sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban.
Naitayo ng mga streetlight sa National Highway na sakop ng Barangay Malabago, Bangaldan, Pangasinan. Mas maliwanag na mga ilaw ang ikinabit sa mga poste. Hakbang ito ng mga opisyal ng barangay para makaiwas sa aksidente. Madalas daw kasi nakapagtatala ng aksidente sa lugar. Ma'am, dito sa National Road is 60 watts LED na po siya. Tapos doon sa papuntang likod ng chapel is meron na rin pong ilaw. Meron na rin pong street lights dahil yung mga wire nagbakbak. Malaking bagay. Paano maano yung mga bagyo? Maliwanag. Nagdagdag din ng streetlight sa mga interior road. 80% sa mga streetlight ginagamitan ng kuryente, kaya inaasahan na raw ng barangay ang pagtaas ng kanilang electric bill. May inilaan na raw na budget para rito. Kung tutuusin daw, mas makakatipid sila kundi kuryente ang streetlight. Karaniwan kasing tumatagal lang ng 3 taon ng mga solar light. Samantala, plano rin ng barangay na magkaroon ng circuit breaker ang bawat zone para maiwasan ang pagkakaroon ng malawakang power interruption sa tuwing nagkakaproblema sa linya ng kuryente sa ibang sitio. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kasunod ng mga nadiskubreng plastic bags na naglalaman ng iligal na droga sa dalampasigan ng Agno, Pangasinan, mas pinalakas ng Pangasinan Police at PIDEA ang Joint Seaborne Monitoring sa dagat na bahagi ng Western Pangasinan. Bahagi ito ng kampanya kontra iligal na droga. Hindi raw biro ang mga na-recover na 12 plastic bags na naglalaman ng shabu noong July 6 at July 9 na milyong-milyong piso ang halaga. Saklaw rin daw ng operasyon ang pagbabantay sa port of entry at exit ng probinsya, maging ang internal security sa territorial waters ng lalawigan. Narito na ang Ratsyada Balita. Bida sa Micro, Small and Medium Enterprise Bazaar Trade Fair ang iba't ibang produktong tatak La Union. Nasa 27 MSMEs mula sa iba't ibang lugar sa lalawigan ang lumahok sa trade fair. Nariyan ang ipinagmamalaking chips ng Aringay, suka ng Baknotan, chicharon at banana chips ng Tubao, lemon fruit juice ng Nagilian, daing ng Santo Tomas, polvoron at pastillas ng Kaba at marami pang iba. Bahagi ng MSME Week ang aktibidad na layo mabigyan ng pagkakataon na kumita at maipakilala ang mga lokal na produkto. Magtatagal hanggang Biyernes, July 19 ang trade fair. Mainit na sinalubong ng kanyang mga kababayan si Binibining Pilipinas International Mirna Esguera sa isinagawang motorcade sa Bangged, Abra. Ito ang unang pagkakataon na nakauwi si Esguera matapos itong manalo sa nakalipas na 60th Binibining Pilipinas. Ang kanyang grand homecoming ay tinaon sa mismong selebrasyon ng 37th Cordillera Day noong July 15 na idinao sa mismong lalawigan ng Abra. Nagtapos ang selebrasyon sa isinagawang community dance na pinangunahan ni Binibining Pilipinas, Mirna Esguera. Tuloy ang pagpapatupad ng logbook system sa lahat ng pumapalaot sa coastal area ng Ilocos Sur. Ayon sa Provincial Police Office, tuloy ang ugnayan nila sa mga barangay para mamonitor ang mga mangingisdang pumapalaot. Ito'y higit 1 linggo mula nang sunugin ang mga na-recover na shabu na natagpuang palutang-lutang sa dagat ng West Philippine Sea. Bahagi raw ito ng mahigpit na monitoring sa coastal area ng Ilocos Region laban sa ilegal na droga. Ivy Hernando, Chris Zuniga, Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Mga kapuso, inaasahan na magpapatuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa weekend. Dahil pa rin yan sa 2 weather systems na umiiral. Una, ang low pressure area na huling namataan sa baybayin ng Giwan, Eastern Samar. Hindi pa rin naalis ng pag-asa na maging bagyo ito at inaasahang lalapit pa sa kalupaan. Patuloy pa rin magpapaulan ang southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base naman sa datos ng Metro Weather, matindi ang mga pag-uulan sa Ilocos Region at Nueva Ecija habang mahina hanggang sa malalakas na pag-uulan ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Uulanin din ang malaking bahagi ng bansa kaya doble ingat po mga kapuso. Mga kapuso, nag-umpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para sa chance na manalo ng maraming papremyo.
Ang official sending of entries ay nagsimula ng July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwedeng maghulog ng entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets at groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kompletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. At isa pang good news mga kapuso sa mga naghahanap po ng trabaho, pagkakataon niya na maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Krimen ang maging maganda forever. Forever ako makukulong. Gusto ko maging maganda, char. 65. Kasi yung ganda kumukupas, kaya yun, 65 lang. 4 years lang kasi maganda na ako. Forever po. Sabi po kasi ni mama ko, ano po, pogi po ko. Sabi ni ate ko rin po, ganun din po. Pero maganda po sa kalooban, nakakapogi po. Wow! 50 years. 50-50 pagiging pogi. Lifetime, kasi maganda ako. Ayokong makulong. Okay na maging pangit, walang makulong. Pwede na siguro kahit 5 years lang. Siyempre kawawa yung pamilya ko. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.